Emosyonal si Senator Pia Cayetano habang inaalala ang naging putukan sa Senado. Kasunod yan ang naging privilege speech ni Senator Risa Ontiveros kung saan kinundinan niya ang naging aksyon ng Senado kasunod ng habulan at barilan noong nakaraang linggo. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na po ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Alam niyo mga kabunyog, ito yung pinagkikwentuhan ngayong araw. Actually, ito yung laman ng halos ng mga kwentuhan, kaya ito rin ang ating pagkwentuhan ngayon. Ano? Ang tinutukoy ko, itong pag-iyak ni Pia Cayetano. Umiyak si Pia Cayetano mga kabunyog sa sesyon ng Senado. Umiyak siya, ngayon, ang problema doon sa pag-iyak niya, nag-react kasi siya doon sa privilege speech ni Senadora Risa Ontiveros. Doon siya nagre-react, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, umiyak siya, bilang reaksyon kay Senadora kay Senadora Risa Ontiveros. Kaya lang, kung papakinggan mo yung kanyang reaksyon, bakit siya umiyak, hindi niya naintindihan yung sinabi ni Senadora Risa. Actually, hindi niya naintindihan yung sinabi ni Senadora Risa. Hindi siya totoo lang. Alam niyo, nagmukha tuloy siyang katawa-tawa. Hindi niya naintindihan, akala niya iniinsulto sila ni Senadora Risa. Wala namang pang-iinsulto doon. Wala namang pang-iinsulto doon, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ba kasi yung sinabi ni Senadora Risa? Ang sabi ni Senadora Risa Ontiveros, ang sinasabi niya, ilang araw na daw matapos yung pangyayari na yon kumbaga matapos yung pangyayari noong May 13 na kung saan nagkaputukan sa Senado, ang sabi ni Senadora Risa Ontiveros, parang walang nangyari. Yun ang ibig niyang sabihin, parang walang nangyari. Mga kabunyog, ang sinasabi ni bakit parang wala tayong ginagawa para i-correct o kaya addressan yung nangyari? Actually ganito. Ang sabi ni Senadora Risa ganito, hindi ako mapanatag na simula noong Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Yun yung sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros. Nababahala daw siya na simula noong Lunes, para ang attitude ng Senado parang walang nangyari. Yun ang ibig niyang sabihin ng parang walang nangyari. So, ang sinasuggest ni Senadora Risa Ontiveros ay may gawin ang Senado para maibalik ang reputasyon ng Senado, ang dignidad nito kasi parang sirang-sira ang reputasyon ng Senado. Kailangan may gawin. Hindi pwede na parang lumalabas, parang wala lang, parang walang nangyari. Hindi nakuha ni Senadora Pia Cayetano, biglang nagsalita. Ang sabi niya, paano mo nasabing walang nangyari? Yung mga ganun. Ganun yung paano mo nasabing walang nangyari? Mga kabunyog, ang reaksyon ni Pia Cayetano, parang insensitive si Senadora Risa kasi bakit sinabi ni Senadora Risa na parang walang nangyari. Sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros, hindi naman ganun ang ibig sabihin ni Senadora Risa Ontiveros malinaw Ang sinasabi ni Senadora Risa Ontiveros, ano bang gagawin natin? Parang ang pakiramdam ko, sabi niya, mula nung nangyari yan, yung insidente sa Senado, para lang na walang nangyari. Hindi pwedeng ganun. Ay si Pia Cayetano, ang kuha niya, parang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na parang walang nangyari noong May 13. Kasi sa part nga nila, ang tingin nila may nangyari.
Hindi naman yun hindi naman yun yung ibig sabihin ni ano eh, di ba? Mga kabunyog, hindi naman yun. Masyadong guilty itong sila Pia Cayetano, paranoid. Kasi alam naman talagang wala naman talagang nangyari nung ano na yun, nung nung May 30 na yun. Gawa-gawa lang nila yung putukan eh. Actually, ang dapat nga doon pagalitan nila si ano, sabunin nila si ano, sino ba 'yon? Sino nga ba yung ano, yung OSAA. Oh, dapat sabunin nila 'yun, pagalitan nila. Bakit? Hindi siya wala naman palang NBI na pumasok. Oh, 'di ba? Dapat ganun yung attitude nila. Magalit sila kay ano, kay doon kay USAA kasi bakit ka nagpaputok? Hindi mo pa naman pala verified na may mga NBI. Sabi mo, pumasok na yung mga NBI. Oh, yun naman pala, wala naman. Oh, di ba? So, dapat ganun yung attitude nila. Iba naman yung ano eh. Iba naman yung sinabi ni Senadora Risa. Si ano nga, si Aplaska. Ah, dapat pagalitan nila si Aplaska. Sasabihan dapat nila Cayetano kahit ni Alan Peter, sasabihin nila, "Usaa, bakit naman ganun ang ginawa mo? Nung pumasok ka sa kwarto namin, nag-report ka, sabi mo may mga NBI pumasok. O di siyempre nataranta kami. Siyempre natakot kami, yung pala wala naman eh. At saka bakit ka nagpaputok? Di ba? Ha? Bakit ka nagpaputok? Dapat ganun. Dapat ano sila. Ang problema kasi sa kanila, pinagtatanggol pa nila si Aplaska eh. Oh, tapos ngayon, nagdadrama si Pia Cayetano, nag-speech lang naman si Senadora Risa. Ang sinasabi ni Senadora Risa, bakit parang ang tingin natin parang walang nangyari? Kailangan may gawin tayo. Ayusin natin yung imahe ng Senado. Kasi hindi pwedeng parang wala lang na nangyari. Ang sabi ni Pia Cayetano, bakit mo nasabing parang walang nangyari? Hindi mo ba alam yung pinagdaanan namin? Iba, iba naman ang pika. Ang tanga naman ni Pia Cayetano. Di ba? Mga kabunyog. Ang layo nung reaksyon niya eh. Hindi naman sinabi ni Senadora Risa na walang nangyari. Ang sinabi ni Senadora Risa, wala ba tayong may gagawin bilang Senado? Anong gagawin natin para maayos yung imahe natin? Kasi ano eh, sirang-sira na tayo eh. Parang ano, ang gagawin ba natin parang walang nangyari? O yun ang sinabi niya. Kaya lang umiyak si Pia Cayetano. Sabi ni Pia Cayetano, paano mo nasabing walang nangyari? Ha? Kayo, kung sa tingin ninyo walang nangyari, kami alam na maging sensitive kayo sa pakiramdam namin. Tapos umiyak pa si umiyak pa si Loren Legarda, isa pang madrama. Ha? Di ba mga kabunyog, mali yung pick up ni Senadora Pia eh. Kala ko pa naman ito, matalino ito. Kala ko, wala eh. Mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga nag-ano to kaagad, nag-react kaagad si Pia Cayetano, tapos ang reaksyon niya, ang layo. Hindi niya nakuha yung sinabi Senadora ni Senadora Risa Hontiveros, ang layo nung reaksyon niya eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nagmukha tuloy siyang tanga. Ang tanga doon ni Senadora, ang tanga ni Senadora Risa kasi ni Senadora Pia Cayetano. Kasi lumalabas, mga kabunyog, hindi niya na-gets. Hindi niya na-gets. Nagre-react siya. Sabi, napaka-insensitive ninyo. Parang sa tingin nyo ba walang nangyari noon? May nangyari yun. Kung kayo hindi naniniwala na mangyari, kami na mga nandun. Maging naman kayo sa naramdaman namin. Hindi man lang kayo nagtanong sa amin kung kumusta kami. Yun, umiyak na. Hindi naman yun yung sinasabi ni Risa, ni Senadora Risa. Sinasabi ni Senadora Risa,
nangyari yung insidente noong noong mga nakaraang araw. And yet, parang ang attitude ng Senado, parang wala lang, parang walang nangyari. Mali yun. Dapat may gawin tayo. O, yun ang punto. Kaya, na, ang problema, kahit si Loren Legarda, umiyak na rin. Tapos lumapit pa si Camille Villar. O, ay, sos, ano ba tong klase tong mga tao na to? Hmm? Akala mo inapi sila eh. Akala mo inapi. Ah? Sa totoo lang, unang-una, kagagawan din naman nila yun eh. Kagagawan nila yun. O, unang-una, bakit sila naniwala kaagad kay Aplaska? Dapat binerify nila. Sigurado ka ba? General Aplas, General o sa Mau, sigurado ka ba na may mga NBI dyan? O, sigurado ha? O, wala naman eh. O, ang problema, nagpaputok na si Mau Aplaska. Kaya, okay, nataranta yung mga senador. Nataranta sila Pia Cayetano. So, ibig sabihin, sinong dapat nilang sisihin? Yung tao nila, si Aplaska. Bakit napaka-OA ng reactions? Di ba? So, yan yung ano. Tapos ngayon, kahit si Senadora Risa, na wala namang ginagawang masama, nagko-comment lang naman na bakit parang walang nangyari? Dapat ano tayo bilang mga senador. Itong Senado, gumawa tayo ng hakbang na mapaganda ang imahe natin. Kasi nasira tayo sa nangyari nitong nakaraang mga araw. Yun ang point niya. Ha? Oh. Ngayon, nag-react si Pia Cayetano. Wag mong sabihin na walang nangyari, may nangyari. Kung hindi kayo naniniwala na may nangyari, irespeto nyo naman kaya. Grabe. Ang layo nung reaksyon. Ay, napatawa ako. Ha? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kabayan, ang layo ng reaksyon eh. Wow, mali. Wow, mali. Tapos si Loren Legarda naman sumabay na rin sa pag-iyak. Oh, tapos lumapit na rin si Camille Villar, may mga pa-plus-haplos na. Ay, ano ba? Anong nangyari sa Senadong ito, mga kabunyog? Yun na nga mismo ang point ni Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Ang point ni Senadora Risa Hontiveros, wala ba tayong gagawin? Nitong nakaraang mga araw, ang nangyari sa Senado, hindi maganda eh. Na ano tayo, yung reputasyon natin, wag nating tingnan yun na parang wala lang na nangyari. Ha? Wag nating isipin na parang wala lang nangyari. O, di ba? Ganon yung punto ni Senadora Risa. Ang ganda nga ng punto ni Senadora Risa. Hindi naman sila pinatutungkulan yung mga sila Pia Cayetano. Hindi naman sila pinapatungkulan. Kumbaga, ang pinopoint ni Senadora Risa, may gawin ang Senado para mabawi ang pagkasira ng imahe. Wag dapat na ang gagawin ng Senado parang wala lang, na parang walang nangyari. Yun ang point doon. 'Di ba? Ay, mga kabut. Tiningnan ko uli eh. Kaya sabi ko, ano ba naman yan? Ang tanga naman ito ni Senadora Pia Cayetano. Dinala na sa issue ng kung sa tingin ninyo parang walang nangyari, kami, igalang nyo naman kami. Oh, ay nako, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Sir, go ahead. Mr. President, I'd like to make a manifestation. What happened inside the Senate premises last week is deeply alarming, regardless of which side one stands politically. I know you will agree with me, Mr. President. Many versions of the armed confrontation are now circulating. Statements were made that the Senate was under attack, while the executive denies of any offensive operation. Some claim that the tension was triggered by the recent changes in Senate leadership. There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even a speculation that the shooting itself was smokescreen to facilitate an escape or create confusion. And even more disturbing are allegations attempting to implicate the minority just because nakauwi na po kami.
With all due respect, Mr. President, on May 12, a day before the incident, the new Senate leadership informed the body the intention to have an all-senators caucus. On May 13, the day of the incident, around 5:02 p.m., it was modified to a majority-only caucus. Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. But beyond the conflicting narratives, let us not forget the ordinary Senate employees and staff who were caught in the middle of the chaos, mga rank and file, maintenance, security, clerk, media at iba pang empleyadong naipit lamang dahil ginagampanan po ang kanilang mga tungkulin. Yet they were the ones exposed to fear, confusion, and danger inside an institution where they should have felt secured. Some were traumatized, some feared for their safety. Mr. President, hindi po sila scapegoats at lalong hindi collateral damage. At the same time, we must recognize the larger damage caused by this incident. Mr. President, millions of Filipinos and even the whole world watched this unfold in disbelief. They saw the confusion inside one of the highest institutions of the government. They saw conflicting authorities, conflicting narratives, and an atmosphere that appeared closer to disorder than democratic governance. Nakakahiya po sa totoo lang, Ginoong Pangulo. And because the public witnessed, the public deserves the truth. Nakaabang na po ang taong bayan. And they have been waiting since Monday. Una, ano ba ang legal na basihan sa pagpasok ng mga otoridad sa bisinidad ng Senado kung meron man po? Pangalawa, nagkaroon ba ito ng formal na koordinasyon sa pamunuan ng Senado bago isinagawa ang operasyon at ano ang naging direktiba ng liderato kaugnay rito? Pangatlo, ano po ang mga partikular na aksyon na nag-udyok at naging mitsa ng putukan? Meron bang provokasyon mula sa alinmang panig? At aling ahensya o sino-sinong individual ang direktang responsable sa pagpapaputok ng mga baril? Alam ko po, Ginoong Pangulo, wala po kayo roon, bagkos kayo po ay nakasalalay lamang sa mga report na ibinibigay po sa inyo. Naintindihan ko po yun. Pangapat, anong mga hakbang ang ginawa upang masigurong ligtas po ang mga senador, mga empleyado at ang media bago at matapos maganap ang insidente? Ang panghuli, ano-anong mga ebidensya po ang nakalap upang magbigay linaw sa tunay na pangyayari? Ginoong Pangulo, when law enforcement operations intersect with the authority privileges and internal security protocols of another branch of government, there must be clarity, not confusion, restraint, not escalation. Alam ko po na may kanya-kanyang investigasyon ay sinasagawa ang Senado at NBI. But there is merit in the public outcry for an impartial, independent, and facts-based investigation. Mahalagang maituguyod po ang isang proseso na patas, transparent, at may kredibilidad sa mata ng publiko. Walang undue influence, walang haka-haka. At the end of the day, Mr. President, no camp wins when public confidence in institution is weakened. The Senate is not a venue for armed confrontation, Mr. President, or competing display of forces or political theater. It is a constitutional institution governed by law, order, and respect for due process. Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them, Mr. President. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. In consultation, just a minute, in consultation with the majority leader, I will not rule that manifestation out of order because actually it is a privilege speech or it is actually a topic for personal or collective privilege. But since it's a matter of grave importance, Senator Tulfo, I share with you the sentiment of its grave importance.
Myself, I'm taking prudence and waiting for all the investigations. There are resolutions filed. It will be referred to the proper committee. But of the highest order, in accordance with our rules and constitution, is always the election of our officers organization. So unless anyone has a higher motion now, because actually members of the majority have also asked to speak on that matter. And we will allow everyone to speak on that matter, but we will proceed first with the election of our committees. Majority Leader? Minority Leader. Yeah. Minority Leader, then Senator Risa. Thank you. Thank you, Your Honor, Mr. President. We concur, but the reference, the referral of the speech and the forthcoming resolutions will be later on. Yes. Well, it's not a speech. It's a It's a manifestation. So unless there's a motion to refer, which let's harmonize it later on with the resolution filed by the minority, Yes, so that we do would not like to refer file, it to different committees. Yes, I will Yes. like to file for a motion later on. Yes. For the referral. That's in order, Thank you. Minority Leader. What's your pleasure, Senator Risa? Salamat po, Mr. President. Together with the Minority Leader, I defer to the ruling earlier stated by the presiding officer. Pero just to make of record, Mr. President, nakaschedule din po ako mag-deliver sa ating agenda for the day Yes. ng privilege speech. And it so happens po, It's the same katulad topic, nung yes. paksa nung Yes. talumpati ni Senator Erwin Tulfo, and specifically moving forward from the events of last week and this week, Mr. President. Noted. So, And I look forward to being able to deliver that within today's session, Mr. President. noted. So can we go to the Yes. Thank you, election? Mr. President. Mr. Senator President, may- Tulfo. So unless may I this just- has to do with the election, we will defer all of those manifestations later in accordance with our rule. What is the reason that you rise, Senator Tulfo? Mr. President, manifestation of support Yeah. lang sana. Sorry, Senator, I made a ruling already supported by the... But I will go to you right after. Majority Leader, please Thank you, Mr. recognize Senator Tulfo right after Yes, Mr. President. you read the committees. Maraming Go ahead. salamat po. Yes, Mr. Ginoong President, Pangulo. with that, may I just move that we refer the manifestation of Senator Erwin Tulfo and the manifestations that were mentioned to the Committee on Rules? We will wait for the Minority Leader when we read the... Okay. The I resolution later withdraw the on. motion, Yeah. Mr. President. Maybe we will take Yes, a quick... therefore, Mr. President, we will go now to the previous motion of this representation pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate. I move to elect the chairpersons of the Senate Permanent Committees. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, please proceed. Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Vice Senator Panfilo Lacson. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator P is hereby elected. Senator Amy Marcos, chairperson of the Committee on Foreign Relations. Vice Senator Erwin Tulfo. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Amy is hereby elected. Senator Camille Villar, retained as chairperson of the Committee on Environment, Natural Resources, and Climate Change. So moved, Mr. President. Any objection? If not, Senator Camille Villar is hereby elected to such committee. Senator Robin Hood Padilla as chairperson of the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes. Vice Senator Francis Pangilinan. So moved, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Robin Padilla is hereby elected to that committee. Senator Camille Villar as chairperson of the Committee on Government Corporations and Public Enterprises. Vice Senator Mark Villar. So moved, Mr. President. Any objection? If not, Senator Camille Villar is elected to that. Yeah. Mr. President, as earlier committed, Sure. Senator Rafi Tulfo Yes. would like Senator to Tulfo, take the I floor. apologize. Thank you very much for the adhering to the ruling of the chair. We will now recognize you. Afterwards, Senator Risa is raising her hand. Mr. President, I would like to associate myself with the manifestation of Senator Erwin Tulfo. Meron lang po akong konting katanungan. Meron ho bang standard operating procedure manual ang ating USAA? Number one. Number two, pagdating po sa pag-handle ng firearms, are these, the members of the USAA, are they trained
And then number 3, ano-ano ho bang qualifications dito mga members ng USAA natin? Who are they? What are their qualifications to be chosen as members of the USAA? Yun lang po, Mr. President. Yes. So, note your questions are noted, and depends on what committee we refer it to. We will consult with the minority. We'll take a recess, a short suspension when we read the committee report, because unless we agree to convert into a committee of a whole, so that the certain people can testify here, the other option is to give it to a standing committee. So let's decide that in a while. And then lastly, Mr. President, meron bang training ang members ng USAA kung paano mag-handle ng isang problema, isang situation, and do they understand the meaning of rules of engagement? Yun lang po, Mr. President. Yes. Thank you for those questions, Senator Tulfo. Senator Risa, do you want to take the floor? Yung sa summary. Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same august halls, may pwedeng magkasa ng barel sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate, as an institution, has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng barel, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may natroma dahil sa karahasan, at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito issue ng kampihan. What should trouble us is the manner by which this agreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency. We cannot have a culture
that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin, hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayong mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President. Before I recognize Senator Pia and Senator Marcoleta, you know, the curious thing is the prayer of Senator Kiko and the prayer of former Senate President Tito Soto yesterday. We all agree with it. We're just looking at it from different sides of the political lens. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis, crisis of prices, oil crisis. Our stock is running out. We're convening into an impeachment court. You know, our staff are overwhelmed by the number of investigations, by the number of subpoenas that are here. They're asking us to produce so many things while we're also doing our own. So while we will agree with you and let's discuss later on which committee, I do not think anyone is acting as if parang walang nangyari. Senator Pia or Senator Marcoleta? Thank you, Mr. President. Mr. President, may I ask if Senator Risa would yield to a few questions? Can we take a minute suspension? Yes, sure. May I request from the members, I told the minority leader, the former Senate President, that this is an emotional issue, not only for us, but for the whole country, given this is the Senate of the Philippines. And it's a sensitive issue because there are words that have been used. That's why I have tried to be deliberate
wait not only for a partial investigation, but independent, wait for every investigation to come in. Now, many members of the majority who were here want to speak on that measure. Having said that, number one, we have athletes here and I don't want to keep them here the whole day. Number two, I was about to report this, that as Senate President, I respectfully informed the body that earlier today, 20 May 2026, the summons in relation to the articles of impeachment filed against VP Sara Duterte was duly served upon respondent Vice President Sara Z. Duterte. A copy of the summons was likewise furnished to the prosecution panel on the same date. Under the applicable rules, respondent is given 10 calendar days from service of summons within which to file her answer, and counting 10 calendar days from 20 May 2026. The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026. Furthermore, upon the prosecution panel's receipt of the respondent's answer, the prosecution shall have 5 calendar days from receipt within which to reply if they opt to do so. The deadline for the reply shall be computed from the day the prosecution actually receives the answer. I say this because we have to discuss the impeachment calendar, and the staff is ready to brief us. And if we can give this priority, because we have to discuss it vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committee hearings, and the session. So if we are going to all stand today, like Senator Tulfo and Senator Risa, we won't finish by midnight tonight, because at least 3 or 4 senators from 8 senators from the majority wants to speak on the matter. There might be, if not those who want to speak in the minority, those who want to ask questions or interpolate. So may I ask as your Senate President na magbigayan tayo today, and if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it. We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. No? We're dealing with law enforcement agencies, AFP, PNP, NBI, with branches of government, the executive and the legislative. So I know we all want to speak on it today, but may we include in the caucus what committee to give this to. I think the Senate President will, before we go on suspension, wants to put on record his recommendation. But if I may ask him, that the actual decision, given that there are other people with other ideas, we discuss it. I don't think it's a matter that you and I should discuss, but all of us. So let me ask first, Senator Marcoleta, may I ask you if we can make a statement rather than interpolate today? Senator Risa, kung may mga gustong mag-interpolate, pwedeng sa Monday. Yeah. Senator Risa answered in the affirmative. Yes, Mr. President, considering that I was approached by your good self just moments ago and explained the matter that there is an apparent consensus that this subject matter, also subject of Senator Risa's speech on question of privilege, I yield to the better judgment of the President of the Senate, and I will hold my questions until Monday. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Risa Ontiveros. Minority Leader, may I just give, you're my kuya, but she's my ate. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not
interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Minority Leader. Mr. President, yes, of course, we sympathize with the manifestation made by Senator Pia Cayetano. But my position is merely to give a suggestion for your consideration and for the consideration of our colleagues. I think this particular issue, once culminated, should be referred to the Committee of the Whole. The reason being, it is an extraordinary remedy necessary because of the issues of Senate institutional security. The chamber itself is affected. The institution is threatened. There are multiple Senate committees that are going to be involved: public order, justice, rules, ethics, even finance, because of the procurement of the weapons allegedly that were used. So the Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just a majority or minority. So therefore, may I give a suggestion that you consider the possibility of all these manifestations be referred to the Committee of the Whole. And in the past, the Committee of the Whole, when we investigated Parmali, we investigated PhilHealth, it was the Senate President that chaired the Committee of the Whole, unless he appoints a This co-chair. representation always takes, you know this, Your Honor, always takes your suggestions seriously. So Thank you. you're suggesting we use Rule 14 and Section 14 of the rules and create a special committee, the Committee of the Whole. Is that correct? Yes. Mr. President, if I may, Mr. President. And before that, since we're going to go into caucus to speak about the calendar, may I ask the Minority Leader if it's acceptable that we discuss it there? Later in the caucus, just so that we don't have to discuss everything on the floor and we get the other business that we have to do today done with. No? Can I, Mr. President? Yes. Mr. Majority President, Leader. I'm sorry, Mr. President, but just to put on record, there are a lot of
senators who wanted to speak and reserve their On right this issue. on this particular Put it issue. on record so that we yes, can we have amend it. Senator Mark Villar, Senator Camille Villar, Senator Jinggoy Estrada, Senator Robin Hood Padilla, Senator Bongo, Senator Loren Legarda, Senator Win Gatchalian, and even this representation, Mr. President. So, if I may, Mr. President, and with the indulgence of our colleagues, I think we already made that decision that on Monday, come Monday, we can talk about this, Mr. President, and of course, entertain the idea being raised by our minority leader. So with that, Mr. President, may I just move that we proceed with the reference of business so that the resolutions I just have to recognize Senator Ontiveros with that pakiusap of everyone. We that yield, Mr. President. Yes. We yield to the distinguished lady, Mr. President. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not that, the Mr. case. President. In fact, I have to Yes. deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the in the area, just like every day except this time, and also making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view, and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for that. Our grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. And personally, I've stated this again and again. And I don't doubt the sincerity of President Marcos when he called to check if we are safe and to assure us that it wasn't an attack from the executive department. I don't doubt that. That's why we're waiting for the whole investigation. Thank you. Majority Leader, let's Yes, proceed. Mr. President, just to put on record, it's really way, way different when you are here inside this Senate premises, especially during the time when we were inside that one room, Mr. President. I would still recall the gunshots, the smelling of gunpowder, Mr. President, and everything that we had experienced. So it's really different, Mr. President. Just want to put that on record. With that, Mr. President, may I move now to that we proceed with the reference of business. Yes. Please proceed. Message